Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Rompino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa kaarawan ng Pamilya So, ang pinakamarangyang Karen Hotel sa Cloud City. Maaga pa naman pero siksikan na ang gate ng mga mamahaling sasakyan pag alas 9 kaya halos lahat ng mga kilalang negosyante sa Cloud City ay dumating na. Dahil ang katayuan ng Pamilyang So sa mundo ng negosyo ay karapat-dapat sa pangangalap ng lahat, at umaasa rin silang magkaroon ng kooperasyon sa Pamilyang So. Sa makatuwid, dapat nilang ipakita ang kanilang katapatan sa kaarawan na ito. Siyempre, may isa pang napakahalagang punto, na siya ring tunay na dahilan na nagtutulak sa mga taong ito na lumitaw sa gayong maagang panahon. Iyon ang boss sa likod ng kumpanyang Feng Chen. Maraming araw na ang nakalipas, nabalitaan na si Mr. Feng Chen ay lalabas sa birthday party ng matanda, na naging dahilan upang hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang umasa dito. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipagtulungan sa Pamilyang So ay pangalawang rate pa rin. Kung maaari nilang maabot ang isang direktang pakikipagtulungan kay G. Feng Chen, ito ang pinakamabilis na paraan upang maisulong ang kanilang katayuan sa Yuncheng. Ngayon, ang Feng Chen ay isang karapat-dapat na nangungunang kumpanya ng negosyo sa Cloud City. Maging ang dating Changjia ay kailangang yumoko sa harap ni Feng Chen. Ang mga taong ito, bilang mga negosyanteng nakatuon sa kita, ay natural na makakahanap ng mga paraan upang mapasaya si Feng Chen. Mr. Li, I didn't expect you to come so early. Idol ba ang kumpanya? Mr. Liu, pareho po kayo. Wala po kayong gagawin sa madaling araw. Mahirap po bang magnegosyo ang kumpanya? Hahaha. Napaka-busy ng company ko, pero may mga talented na tao sa ilalim ko, kaya hindi ko na kailangang lumabas ng personal. Like Mr. Li, it's hard enough to do everything by myself. Hindi ko alam kung kailan magpapakita ang matanda. Ang Reg Along inihanda ko para sa kanya this time dapat ang pinakamaganda sa buong kwarto. Nako, ang tiwala mo naman. Huwag kang magbiro at magpakatanga. Hindi pa lumilitaw ang matandang lalaki ng Pamilya So, at ang pinto ng hotel ay napuno na ng usok ng pulbura. Maraming tao ang nag-aaway, dahil alam nila na ang Pamilya So ay hindi nangangailangan ng napakaraming kasosyo, kaya lahat sila ay matatawag na mga kaaway maliban sa kanilang sarili. Sa oras na ito, nasa bahay pa ang Pamilya So. Dad, balita ko marami ng bisita ang dumating sa gate ng hotel. Mukhang hinihintay ka na nila. Sinabi ni Sugoyaw sa matandang lalaki na may ngiti sa kanyang mukha na ngayon ang Pamilya So ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking impluensya, ang kanyang kredito ay mahusay, kaya ang ganitong uri ng mga salita, si Sugoyaw mismo ay mayroon ding pagmamalaki. Hindi may tago ang ngiti sa mukha ng matanda. Bulalas niya, hindi ko pinangarap na ang Pamilyang So ngayon. Oo, sinong makakaisip nito? Noong unang panahon, gumawa lang ng maliit na negosyo ang Pamilya So. Bagamat umunlad ang kanilang negosyo sa kalaunan, malaki pa rin ang gap nila kumpara sa status nila sa Yuncheng ngayon. Goyaw, naaalala mo ba kung paano nila tayo tinatrato noong nagpunta sila para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa mga taong iyon noong ang kumpanya ay nagpapaunlad pa lamang ng negosyo nito? Tanong ng matanda kay Sugoyaw. Pagdating sa bagay na ito, si Sugoyaw ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa simula ng Pamilyang So, bagamat ang kapangyarihan ng kumpanya ay nasa kamay ng matanda, ang matanda ay gustong magbigay ng mga utos kay Sugwalan, at si Sugoyaw ay madalas na biktima ng mga bagay na ito. Ipapadala siya ni Sugwalan kung alam niyang imposibleng makipagtulungan,
at si Sugoyaw ay palaging pinapahiya ng kabilang partido. Ito ay hindi lamang, bumalik sa kumpanya, siya ay dahil sa mahinang trabaho, Sugwalan mahirap aral. Masasabing kahit kailan ay hindi siya tinuring ng kanyang nakababatang kapatid bilang kapatid, kahit na isang tagalabas. Siyempre, naaalala ko na minsan akong itinapon sa kumpanya, at kung mas mahirap makipag-ayos ng kooperasyon, mas marami akong ipapadala sa akin ni Sugwalan. Kinagat ni Sugoyaw ang kanyang mga ngipin at sinabi na kahit na ang mga bagay ay nangyayari sa loob ng maraming taon, sa pagbabalik tanaw, magagalit pa rin ito kay Sugoyaw. Dahil lahat ng ginawa ni Sugwalan ay may malisyoso, ibig sabihin, sinadya niyang linlanggan siya. Ngayon ang mga kumpanyang iyon ay sabik na makipagtulungan sa atin. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Nakangiting sinabi ng matanda na tuluyan niyang binaliwala kung paano sinabi ni Sugoyaw na mali si Sugwalan. Alam ni Sugoyaw na limitasyon niya na itinaboy ng matanda si Sugwalan palabas ng kumpanya, kaya hindi nakikialam ang matanda sa hidwaan ng magkapatid. Hindi karapat-dapat na banggitin ang mga personal na sama ng loob. Kung makakatulong ito sa pag-unlad ng kumpanya, sa tingin ko ay makakalimutan natin ang nakaraan. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga negosyante ay hindi isang hininga, ngunit interes, sabi ni Sugoyaw. Nagtataka ang matandang lalaki kay Sugoyaw. Hindi niya akalain na masasabi ng kanyang anak ang mga ganoong salita. Ito ang puso ng isang tunay na negosyante. Anumang bagay ay maaaring baliwalain sa harap ng mga interes. Hindi masama, hindi masama. Ang matanda ay tumango na may kasiyahan at sinabi, mukhang lumaki ka ng husto. Kung ang kinabukasan ng pamilyang Su ay nasa iyong mga kamay, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito. Don't worry, Dad. I won't let you down. Nakangiting sinabi ni Sugoyaw na kahit na kaya niyang mabuhay ngayon sa pamamagitan ng pag-asa sa relasyon ni Aaron, alam na alam niya ang isang bagay, iyon ay, hindi siya maaaring umasa sa Aaron magpakailanman. Sa makatuwid, sa prosesong ito, seryoso pa rin siya sa pag-aaral kung paano maging isang tunay na negosyante. Nga pala, gusto ni Sugwalan na bumalik sa kumpanya. Ano sa tingin mo? Siyempre, ikaw ang bahala. Casual ko lang itong binanggit. Tanong ng matanda kay Sugoyaw. Maingat na maingat ang pangungusap na ito, sinabi lamang na casual niyang binanggit, tila walang pakialam. Ngunit alam ni Sugoyaw na kung wala siyang pakialam, hinding-hindi niya ito babanggitin sa harap niya. Dahil sinabi niya ito, inaasahan niyang babalik si Sugwalan sa kumpanya. Ganon talaga ang tingin ng matanda. Pagkatapos ng lahat, si Sugwalan ay anak din niya. Sapat na sa kanya ang parusang ibinigay sa panahong ito. Oras na para bigyan ng pagkakataon si Sugwalan na magreporma. Ngunit ang matanda ay natakot na si Sugoyaw ay hindi magiging masaya. Pagkatapos ng lahat, ang kinabukasan ng pamilyang Su ay nasa kamay pa rin ni Sugoyaw, kaya binanggit niya ang bagay na ito nang walang pakialam, tatay, dahil gusto mo siyang bumalik, hayaan mo siyang bumalik. Bagamat responsibilidad ko ang kumpanya ngayon, sa iyo pa rin ang kumpanya. Sabi ni Sugoyaw, hindi ko iniisip. Depende lahat sa ugali mo. Kung handa kang bigyan siya ng pagkakataon, napakasaya ko. Sabi ng matanda, si Sugoyaw ay napakadiin sa kanyang puso. Mukhang bukas palad ang matanda na hayaan siyang magpasya. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga salita, walang pagkakataon na tumanggi si Sugoyaw. Okay, wala akong problema, ngunit mayroon akong kahilingan na hindi niya masabi sa kumpanya kung ano ang gagawin. Sabi ni Sugoyaw, huwag kang mag-alala, hahayaan ko siyang bumalik. Iyon ay, isang ordinaryong empleyado, na hindi kwalipikadong dumalo sa mataas na antas na pulong. Panipi, halos mag-aalas 11 na nang lumabas ang matanda. Sumisikat na ang araw sa labas. Sa labas ng hotel, dahil hindi sumipot ang host, natural na hindi naglakas loob ang ibang tao na pumunta sa hotel para ay enjoy ang lamig, isa-isang pinagpapawisan sa labas. Halos lahat ay may malaking reklamo sa kanilang puso, ngunit walang nang ahas na sabihin ito, dahil sa oras na ito, katumbas ito ng pag-iiwan ng kwento sa harap ng kanilang kalaban. Kung sakaling ang mga salitang ito ay malisyosong kumalat sa pandinig ng matanda, lalo pa ang pagtutulungan, makabubuti na huwag patulan ng pamilyang Su. Sa wakas, mabagal na dumating ang sasakyan ng matanda. Pagdating sa pinto ng hotel, nagkagulo ang mga matagal nang naghihintay. Matanda. Ang matanda ay kasing palad ng East China Sea.
Sana mahaba ang buhay mo. Ang tanawin ng maraming tao na pagtanggap ay tulad ng pagtanggap sa isang malaking tao. Bagaman ang matandang lalaki ng pamilyang Su ay tinatrato ng ganito sa unang pagkakataon, hindi siya natakot, dahil tinanggap na niya ang katotohanan na siya ay mas mataas, at kahit na siya ay naramdaman na ang lahat ng ito ay kinuha para sa ipinagkaloob. Ngayon, mahusay siyang tinatanggap ng mga negosyante sa Cloud City. Hindi naman kakaiba. Kung tutuusin, lahat ay gustong makakuha ng bahagi sa kumpanya ni Su. Let's wait a long time. Let's cool off in the advanced hotel. Sabi ng matanda, matatagpuan ang birthday party sa pinakamalaking main hall ng hotel. Para hindi maabala ng ibang tao, diretsyong inisikaso ng pamilya Su ang buong hotel. Since a week ago, walang bisitang pinayagan na tumuloy, na masasabing big deal. Pagdating mo sa main hall, bagay na ang setting ng birthday banquet, puno ng karangyaan. Personal na pinangasiwaan ni Su Goyaw ang lahat ng ito, at paulit-ulit ding pinuri ng matandang lalaki na nasisiyahan dito si Su Goyaw. Kung wala si Su Gualan, magiging napakasaya ni Su Goyaw ngayon, ngunit ngayon, hindi siya maaaring tumawa. Bumalik si Su Gualan sa kumpanya. Bagamat isa lamang siyang ordinaryong empleyado, sa isang tiyak na lawak, magdudulot pa rin siya ng ilang problema kay Su Goyaw, na hindi gustong makita ni Su Goyaw ngunit hindi maiwasan. Pagdating niya sa trono, ang matanda ay direktang umupo sa itaas na posisyon, at ang mga bisita ay naghandog ng mga regalo sa oras na ito. Walang murang regalo, ang pinakamababa ay higit sa 6 na numero, at maraming mga kayamanan. Ang birthday party ay agad na nagiging isang kompetisyon ng regalo, at bawat pamilya ay dumudugo, pinupuri ang kanilang ibinigay. Ang matanda ay kalmado na parang tubig sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay nasa sabik ng matagal. Hindi niya pinangarap ang ganoong pagtanggap ng regalo. At hindi lamang ngayon, mula noong 2 araw na nakalipas, ang matanda ay nakatanggap ng maraming mahahalagang regalo, at halos nakatambak na ang kanyang pamilya. Ang buong proseso ng pagbibigay ng mga regalo ay tumagal ng halos 1 oras, na sapat na para pag-usapan ng mga yuncheng pagkatapos ng hapunan. Si Su Gualan ay naghihintay ng pagkakataon. Bilang panghuling yugto, hindi na siya makapaghintay ng mahabang panahon, dahil kumpiyansa siya na ang regalong ibinibigay niya ay talagang gusto ng matanda. Bagamat ang ilang mga tao ay mas mahalaga kaysa sa kanya, sa opinyon ni Su Gualan, wala sa mga regalo ang talagang ipinadala sa puso ng matanda. Sa oras na ito, sa wakas ay dumating sina Aaron at Ivory sa labas ng hotel. Tumingin si Ivory kay Aaron na may mukha ng reklamo. Maraming beses na niya itong napag-usapan habang nasa daan. Sinisisi nilang lahat ang Aaron sa labis na pagkabalisa kagabi, na humahantong sa kanilang labis na pahinga. Sa oras na ito, kung mamimiss nila ang palabas sa pagbibigay ng regalo ni Su Gualan, hindi sana sila naging abala noon. Don't worry, there must be time. Maraming nagbibigay ng regalo ngayon. Sa mentality ni Su Gualan, siguradong lalabas siya. Sabi ni Aaron kay Ivory. Kung gagawin mo ulit ito, matulog sa sahig. Pagbabanta ni Ivory. Mukhang nahihiya si Hansani. Sa pagbuti ng kanyang lakas, ang kanyang kakayahan sa ilang aspeto ay nag-improve din ng husto. Hindi niya inaasahan na kaya niyang magtos buong gabi. Pagdating niya sa main hall, lumapit lang si Su Gualan sa matanda dala ang kanyang regalo. Nang makita ang sitwasyong ito, naginhawahan sina Aaron at Ivory. Sa wakas ay naabutan nila, at ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ang swerte mo, sinabi ni Ivory kay Aaron. Nahulog din ang 3,000 puso ni Aaron sa puso ng bato, alam niya na kapag napalampas ang magandang paglalaro na ito, natatakot akong makatulog talaga ako sa sahig. Dad, naguguluhan ako noon at nagkamali. Ngayon, espesyal na pinili ko ang regalong gusto mo. Sana mapatawad mo ako. Si Su Gualan ay nakatayo sa harap ng matanda na may mukha na umamin sa kanyang pagkakamali. Ito ang itinuro sa kanya ng matandang babae. Dapat sincere siya. Hanggat maaari siyang bumalik sa kumpanya, maaari niyang ibaba ang kanyang mukha pansamantala. Mula noong nakalipas na ilang araw, nili-brainwash ng matandang babae ang matandang lalaki ng pamilya Su. Sinabi niya na halos tumakbo na si Su Gualan sa mga kalapit na lungsod upang mahanap siya ng mga regalo, at halos mabali ang kanyang mga paa. Dahil dito ay malambot ang puso ng matanda at binanggit ang pagbabalik ni Su Goyaw sa kumpanya.
Kaya inaabangan ng matanda ang kanyang regalo. Buksan mo, sabi ng matanda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.